Ang sikat na hapon ay may dalang gintong init, pumapasok sa malinis na salamin ng bintana at lumilihang ang parisukat na liwanag sa sahe na gawa sa nara. Para kay Amara, ang liwanag na iyon ay hindi lang sikat ng araw. Iyon ang liwanag ng paasa, ng isang bagong simula na matagal niyang hinintay at sa wakas ay abot kamay na niya. Sa ibabaw ngang kanilang center table na gawa sa mahogani, nakakalat ang iba't ibang sample ngang wedding invitation. May kulay na cream, may off-white, may mayroong disenyo ng mga bulaklak, at may simple lang na may eleganteng calligraphy. So, anong mas gusto mo, mahal? Itong may simple na gold stem na pangalan natin, o itong may watercolor na design ng sampagweta? Tanong ni David, ang kanyang mamata ay kumikinang, mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa labas. Hinawakan ni Amara ang kamay ni David sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palat nito ay pamilya at nabibigay sa kanya ng kapanatagan. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo niya. At sa loob ng 5 taon na iyon, si David ang naging pundasyon niya, ang kanyang arkitekto sa muling pagbuo ng nawasak niyang puso. Ngumiti si Amara, pinamasdan ang mukhang lalaking pakakasalan niya. Gusto ko yung simple. Parang tayo. Simple lang, pero toto. Tumawa si David. Isang tawang buo at masaya na laging nakpapagaan ng dibdib ni Amara. Okay, simple it is. Para makatipid na rin, biro nito. Para mas malaki ang budget natin sa honeymoon. Ikaw talaga, sabi ni Amara, bahagyang hinampas ang braso nito. Sa sandaling iyon, perpekto ang lahat. Ang amoy ng kape na katitimpla lang nila, ang tahimik na pag-usap, ang bigat ng katahimikan na hindi nakakabingi kundi puno ng pagmamahalan. Ito na iyon, ang buhay na pinangarap niya, malayo sa anino ngang isang masakit na nakaraan. At sa gitna ngang perpektong sandaling iyon, isang tunog ang pumunit sa kanilang katahimikan. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa payapang kapaligiran. Nakatinginan sila ni David. Hindi sila na-expect ng bisita. Baka si Mang Jun lang kinukuha yung bayad sa tubig, sabi ni Amara, tumatayo. Ako na. Gumaan ang kanyang habang papunta sa pinto, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang ngalabi. Dala-dala pa niya ang kili at saya mula sa pausap nila ni David. Binuksan niya ang pinto. Handang batiin kung sino man ang nasa labas. Pero ang ngiti sa kanyang ngalabi ay unti-unting naglaho, na parang hinigop ng isang itim na butas. Ang taong nakatayo sa harap niya ay hindi si Mang Jun. Ang lalaki sa harap niya ay isang multo. Isang multo mula sa nakaraang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Payat. Lubo ang ngapisngi. Ang balat ay maputla at tila kumapit na sa kanyang ngabuto. Ang nga mata nito, na dati puno nga yabang at buhay, ay ngayoy malalim at may itinatagong kadiliman. Nakasuot ito ngang polo shirt na tila 5 beses na mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Pero kilala niya ang mukhang iyon. Kahit gaano pa ito nagbago, kahit gaano pa ito pinanipis ng panahon o ng kung anumang pagdurusa, hinding-hindi niya makakalimutan ang lalaking iyon. Si Miguel. Ang kanyang dating asawa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang magabaga. Ang kamay niya ay nanigas sa dongop. Ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pakabuh ng sarili niyang dibdib. Sino siya, mahal? Ang boses ni David mula sa kanyang likuran ay napabalik sa kanya sa realidad. Boses iyon ng kasalukuyan, ng kanyang kaligayahan. Ngunit ang nasa harap niya ay ang bangungot ng kanyang nakaraan. Hindi siya makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Paano? Bakit siya nandito? Pagkatapos ang 5 taon ang pananahimik, bakit ngayon pa? Amara. Ang pagbigkas ni Miguel sa pangalan niya ay mahina at paos, isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Kinilabutan si Amara. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng luha na pinagdaanan niya ay tila bumalik sa isang iglap. Gusto niyang isara ang pinto. Gusto niyang magtago sa likod ni David at sabihing paalisin ang multong ito. Gusto niyang sumiga. Ngunit wala siyang nagawa. Nananatili siyang nakatitik. Paralisado sa pagitan ng kanyang masayang ngayon at ng kanyang wasak na kahapon. Bigla. Yumuko si Miguel. Isang ubo ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng ubo. Ito ay marahas, malalim, at tila pinipiga ang natitirang buhay sa kanyang katawan.
Iniharang niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Napaatras si Amara. Maging si David ay napahabang palapit sa kanya, ramdam ang bigat ng tensyon. Nang tumigil ang pag-ubo ni Miguel at dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang kamay, ang nga mata ni Amara ay nanlaki sa matinding takot at gulat. Sa maputlang palat ng kanyang dating asawa, may bahid ng dugo. Sariwa. Pula. Isang patunay ng isang karamdamang hindi kayang itago ng masalita. Ang imaheng dugong iyon sa palat ni Miguel ay tila isang apoy na tumupo sa lahat ng natitirang kulay sa paligid. Ang sala, na kanina lang ay punong ginintuang sikat ng araw at mga pangarap, ay biglang naging malamig at walang buhay. Naramdaman ni Amara ang kamay ni David sa kanyang likod, isang marahan pero matata na paalalay. Ito dapat ang magbibigay sa kanya ng lakas, ngunit sa sandaling ito, tila isa lang itong paalala kung gaano kalaki ang kanyang pagkukulang. Ang multo ng nakaraan ay nasa kanyang pintuan, at ang kanyang hinaharap ay nakatayo sa kanyang likuran. Naghihintay ng kanyang gagawin. Pumasok ka, halos pabulong na sabi ni Amara. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang salitang iyon. Siguro sa isang pata ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulo, ang pata na asawa pa rin, ang pata na minsang nangako ng in sickness and in health. Naramdaman niya ang pagipit ng hawa ni David sa kanyang likod, isang tahimik na protesta. Ngunit hindi lumingon si Amara. Nakatuon ang kanyang mamata sa pagabang ni Miguel papasok sa bahay nila. Ang bahay na binuo niya mula sa abong iniwan nitong pagkawasak. Bawat hakbang ni Miguel ay mabagal at tila mabigat. Inilibot nito ang mamata sa sala. Sa mumuwables na bago. Sa mga litratong nakasabit sa pader kung saan masayang makasama si Amara at David. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha ni Miguel, bago ito muling yumuko. Umupo ka muna, sabi ni Amara, ang boses ay walang emosyon. Itinuro niya ang solong silya, malayo sa sofa kung saan sila kanina ni David. Ayaw niyang maupo si Miguel sa lugar kung saan nila binuo ang kanilang nga pangarap. Naupo si Miguel, at ang silya ay tila naging isang trono nga hihiyan. Si David ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Amara, hindi gumagalaw, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang kanyang presensya ay isang malakas na pada, isang malinaw na mensahe na hindi siya parte ng pag-usap na ito, ngunit hindi rin siya alis. Ang kanyang mata, na kanina lang ay puno ng pagmamahal, ay ngayoy kasing laming ang yelo habang nakatitik kay Miguel. Kumuha ang isang basong tubig si Amara at inilapa sa maliit na mesa sa tabi ni Miguel. Nangingini ang kamay niya. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw at itaboy ang lalaking ito. Ang lalaking sumira sa kanya, ang nataksil sa kanya, ang naiwan sa kanya para sa ibang babae. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit at hangal na bahagi, na naawa sa itsura nito ngayon. Habang pinagmamasdan niya ang kahaba-haba na anyo ni Miguel, isang boses sa isip niya ang sumisiga. Ito ang karma niya. Ito ang nararapat sa kanya. Pero isa pang boses, mas mahina at mas nakakabagabak, ang bumubulong. Walang sinuman ang nararapat dito. Anong kailangan mo, Miguel? Sa wakas ay tanong ni Amara, ang kanyang boses ay malamig at matatak, isang pada na itinayo niya para protektahan ang sarili. Hindi agad nakasagot si Miguel. Inabot niya ang baso ng tubig, at nakita ni Amara ang pangingini ng kanyang kamay habang itinatapat ito sa kanyang bibig. Pagkatapos uminom, muli siyang yumuko. Tila nahihiyang salubungin ang kanyang tingin. Amara I'm sorry, halos hindi marining na sabi niya. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa lalamunan ni Amara. Sorry. Pagkatapos ng 5 taon, iyon lang ang sasabihin niya. Napakaliit na salita para sa napakalaking sakit na idinulot niya. Imbes na sumagot, hinintay niya. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit siya narito. Walang taong babalik mula sa libingan para lang humingi ng tawad. Dumukot si Miguel sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Isang lukot-lukot na brown envelope ang inilabas niya. Nanginginig pa rin ang nga kamay niya habang inilalapak ito sa mesa. Doon, sa ibabaw ng makintab na kahoy, sa pagitan nila, naroon ang hatol. Tinulak niya ito papalapit kay Amara. Hindi ito ginalaw ni Amara. Ngunit mula sa kanyang kinatatayuan, nabasa niya ang letterhead na nakaprint sa itaas ng mga dokumento sa loob, St. Luke's Medical Center, Cancer Institute. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan.
Bigla niyang naunawaan. Ang pamumutla. Ang pangingini. Ang dugo. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel. Ang mga daliri niya ay tila walang pakiramdam. Ang masalita sa medical result ay tila lumulutang sa kanyang paningin, ngunit ang ilan ay malinaw na malinaw, tila sinisigaw sa kanya. Diagnosis. Stage 4 non. Small cell lung carcinoma. Prognosis. 3 to 6 months. 3 hanggang 6 na buwan. Isang hatol ng kamatayan. Binitiwan niya ang papel na parabang napapaso siya. Nagsimulang umikot ang kanyang mundo. Ang lalaking kinamuhian niya ng buong puso, ang lalaking winasa ang kanyang buhay, ay mamamatay na. Iniwan niya ako, Amara, basa ang boses na sabi ni Miguel, na tila binabasa ang isip niya. Noong nalaman ni Katrina, iniwan niya ako. Kinuha niya lahat. Wala siyang itinira. Biglang bumalik sa alaala ni Amara ang huling araw na nakita niya si Miguel, 5 taon na ang nakalipas. Hindi ito ang aninong nakaupo sa harap niya ngayon. Ang Miguel sa kanyang alaala ay nakasuot ng mamahaling suit, amoy pabango ngang ibang babay, at puno ngang kayabangan. Naalala pa niya ang huling salita nito sa kanya, maasalitang tila mapunyal na tumusok sa kanyang puso. Hindi na kita mahal, Amara. Mas masaya ako sa kanya. Tanggapin mo na lang. Wala man lang bahit ng pagsisisi sa mga mata nito nun. Ngayon, ang lalaking iyon ay wala na. Ang kaharap niya ay isang basa na salamin ng dati niyang pagkatao. Isang lalaking hinatulan ng sakit at iniwan ng babaeng pinili niya kaysa sa sarili niyang pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa sala. Si David ay hindi pa rin kumikibo, ngunit ramdam ni Amara ang bigat ng kanyang pahuhusga. Ang galit sa kanyang puso ay nagsimulang matabunan ng isang emosyong mas komplikado at mas masakit. Awa! At sa gitna ng tahimikang iyon, narinig nila ang tunog ng pakpihit ng susi sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang binatilyong naka-uniforme pa, may malapat na ngiti sa labi. Ma, andito na po ako. Grabe. Ang taas nang nakuha ko sa math exam. Masayang bati ni Leo. Ngunit ang ngiti sa mukha nga niyang anak ay agad na naglaho nang makita nito ang lalaking nakaupo sa silya. Ang kanyang nga mata, na kanina lang ay puno ng saya, ay napalitan ng gulat, pakalito. At unti-unting, nang nag-apoy na galit, tumigas ang kanyang katawan. Naningkit ang kanyang nga mata. Ma? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Anak. Hindi malaman ni Amara ang sasabihin. Pero hindi na kailangan. Itinuan ni Leo ang kanyang tingin kay Miguel, ang kanyang nga kamao ay kumuyom sa kanyang tagiliran. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ang sakit at galit na naipon sa loob ng 5 taon. Ang sigaw na iyon ang tila gumising kay David mula sa kanyang pananahimik. Bago pa man makasagot si Amara, naramdaman niya ang kamay ni David na humawa ng mahigpit sa kanyang braso. Halika. Marian na sabi ni David, hinila siya palayo sa eksena. Palayo sa kanyang anak na galit at sa kanyang dating asawa na naghihingalo. Dinala siya ni David sa loob ng kanilang kwarto at isinara ang pinto. Iniwan ang sigawan at tensyon sa labas. Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng sakit, galit, at takot. Hindi ko na kaya to, Amara, sabi ni David, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Pumili ka. Tumingin si Amara sa kanya. Nalilito. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni David. Ang nga mata nito ay puno ngang desperasyon. It's either him or me, Amara. Hindi pwedeng pareho. Ang nga salitang it's either him or me, Amara. Hindi pwedeng pareho. Ay lumabas sa bibig ni David na parang lason. Ngunit sa sandaling binitiwan niya ang nga ito sa hangin ng kanilang kwarto. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang nagyelong takot. Isinara niya ang pinto, at ang mga sigaw ni Leo mula sa sala ay naging isang mahinang ugong na lang, isang paalala ng kaguluhang biglang pumasok sa kanilang buhay. Humarap siya kay Amara, ang babaeng mahal niya, ang babaeng bubuin niya ang pamilya, ay nakatayo sa harap niya na may mga matang puno ang luha at pakalito. Gusto niyang bawiin ang sinabi niya. Gusto niyang yakapin ito at sabihin kaya nilang lakpasan kahit ano. Pero hindi niya kaya. Dahil ang nakikita niya sa mga mata ni Amara ay hindi lang sakit. Mayroon ding awa.
Awa para sa lalaking sumira dito. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. David, please. Naksusumamong sabi ni Amara, humabang palapit sa kanya. Huwag naman ganito. Subukan mong intindihin. Intindihin? Halos matawa si David sa sakit. Intindihin na ang lalaking naiwan sa'yo. Na niloko ka. Ay bigla na lang babalik at titira sa bahay natin. Intindihin na ang anak mo ay kailangang makita ang mukha niya araw-araw. Intindihin na ang mga plano natin para sa kasal, para sa kinabukasan, ay kailangang isantabi dahil sa kanya? Amara, ano doon ang dapat kong intindihin? Bawat salita ay isang suntok, hindi para kay Amara, kundi para sa sarili niya. Dahil habang sinasabi niya ang ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang takot. Ang takot na baka tama ang hinala niya. Na baka siya lang ang pansamantalang lunas, ang tulay para makatawid si Amara mula sa sakit. At ngayong bumalik na ang pinakmulan ng lahat. Baka wala na siyang lugar. Mamamatay na siya. David, humihibing sabi ni Amara. Wala na siyang pupuntahan. Wala siyang pamilya. Iniwan na siya ng lahat. May pamilya siya. Giit ni David, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Iniwan niya ang pamilyang iyon. Pinili niyang iwan ka at si Leo para sa ibang babae. Iyon ang desisyon niya. Bakit ngayon, ikaw ang kailangang mamulot ng magabasa na piraso ng buhay niya? Napayuko si Amara. Ang nabalikat niya ay nangingini sa paiyak. Ang makita siyang ganito ay unti-unting dumudurok sa puso ni David. Ngunit ang imahe ni Miguel, na nakaupo sa sala nila, na umubo ang dugo, ay isang multong hindi niya kayang palayasin sa kanyang isipan. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni David. Nakahiga sila sa isang kama, ngunit may 1,000 milyang agwat sa pagitan nila. Nakatalikod si Amara sa kanya, at alam niyang hindi ito natutulo. Naririnig niya ang maliliit na singhot nito. Ang pigil na pag-ibig na sinusubukan nitong itago sa katahimikan ng gabi. Bawat hikbing iyon ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ni David. Gusto niyang umikot, yakapin ito. At sabihing kalimutan na ang lahat. Ngunit ang katawan niya ay tila yelo, nanigas sa sarili niyang sakit at pagdududa. Hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Miguel. Ang mukha ng lalaking una sa buhay ni Amara. Ang ama ng kanyang anak. At ngayon, ang lalaking mamamatay sa bahay na dapat ay magiging tahanan nila. Paano sila napunta dito? Isang araw lang ang nakalipas, pinag-usapan nila ang kanilang honeymoon. Ngayon, ang lalaking nagwasa sa buhay ni Amara ay natutulog sa guest room, ilang padalang ang layo sa kanila. Ang lason ng nakaraan ay gumagapang sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Kinabukasan, si David ang unang bumangon. Walang salitang namagitan sa kanila. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Napunta siya sa kusina para magtimpla ng kape, isang ritual na dati ay ginagawa nilang makasama. Ngayon ginagawa niya itong maisa. Nakita niya si Amara na dumaan, papunta sa guest room. May dala itong isang basong tubig at gamot. Tumigil ito saglit sa tapat ng pinto, huminga ng malalim, bago pumasok. Hindi ito lumingon sa kanya. Sumandal si David sa kitchen counter, ang init ng tasa ng kape ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa loob niya. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay. Isa siyang manonot sa isang dula na hindi niya maintindihan, kung saan ang bida ay ang babaeng mahal niya at ang multo ng nakaraan nito. Pakalipas ng ilang minuto, lumabas si Amara mula sa kwarto. Pumasok ito sa kusina at humarap sa kanya. Ang mata nito ay namumukto, ngunit mayroon ng bagong liwanag sa mata ito. Isang liwanag ng determinasyon. Isang liwanag na lalong nakpatakot kay David. Nakausap ko na siya, mahinang sabi ni Amara. At nakapag-desisyon na ako. Tinitigan lang siya ni David, naghihintay sa hatol na babago sa kanilang buhay. David, mahal kita. Panimula ni Amara, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Higit pa sa inaakala mo. Ikaw ang buhay ko ngayon. Ikaw ang kinabukasan ko. Walang kahit sino o kahit ano ang makapababago niyon. Isang maliit na sinangang paasa ang sumilay sa puso ni David. Pero, dagdag ni Amara, at ang maliit na sina na iyon ay namatay. Hindi ko kayang talikuran ang isang taong mamamatay na. Hindi ako pinalaki ng ganyan. Kung gagawin ko iyon,
hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ako ang amarang minahal mo kung tatalikuran ko siya ngayon. Hinawakan ni Amara ang kanyang magkamay. Malamig ang ito. Hindi ito paibig, David. Ito ay habag. Ang huling hibla ng pagiging tao para sa isang taong minsan ding naging parte ng buhay ko. Pakiusap. Intindihin mo. Ngunit ang narinig lang ni David ay, pinipili ko siya. Hindi paibig, kundi habag. Ngunit para kay David, pareho lang iyon. Parehong kukunin si Amara mula sa kanya. Parehong maglalagay ng pader sa pagitan nila. Dahan-dahang binawi ni David ang kanyang magkamay. Isang huling masakit na kapaitan ang gumuhi sa kanyang mukha. Wala ng galit. Wala ng sigawan. Ang natira na lang ay isang malalim na pagkadismaya. Naintindihan ko. Sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Naintindihan kong hindi ako ang priority mo ngayon. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang isang duffel bag mula sa aparador at nagsimulang maglagay ng ilang damit. Ilang t-shirt, isang pares ng pantalon, ang kanyang gagamit sa banyo. Bawat galaw ay mekanikal. Walang emosyon. Sumunod si Amara sa kanya. Ang luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. David, anong ginagawa mo? Huwag. Pakiusap. Hindi siya sumagot. Isinara niya ang bag at binitbit ito. Naglakad siya palabas ng kwarto, nilakpasan si Amara na parabang hindi niya ito nakikita. Sa kanyang pagdaan sa sala, nakita niya ang saradong pinto ng guest room. Ang pinto na sumisimbolo sa pader na ngayon ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Tumigil siya sa may pintuan, ang kamay ay nasa doorknob na. Hindi siya lumingon. Kailangan ko espasyo. Amara. Sabi niya. Ang boses ay basak. Tawagan mo ako kapag sigurado ka na sa pinili mo. At sa masalitang iyon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara ito sa kanyang likuran. Iniwan niya si Amara na nakatayo sa gitna ng sala, umiyak, sa loob ng isang bahay na hindi na niya maramdamang tahanan pa. Ang pagsara ng pintong iyon ni David ay hindi lang isang tuno. Iyon ang tuno ng pagguho. Ang tuno ng isang kinabukasang unti-anting naduduro. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na tila isang taon. Ang bahay na dati puno ng tawanan at pangarap ay nabalot na ngayon sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang tanging pumupunit dito ay ang tuno ng mahinang paggubo mula sa guest room, isang palagyang paalala sa dahilan ng lahat ng pagkawasa na ito. Para kay Amara, ang bawat araw ay isang laban. Laban sa pagod. Laban sa kalungkutan. At higit sa lahat, laban sa nagumapaw na pagsisisi. Ang hapunan ang pinakamahirap. Nakaupo sila sa hapag-kainan siya, si Leo, at si Miguel. Si Miguel, napilit na ipinapakitang malakas siya kahit na nangingini ang magkamay habang hawa ang kutsara. At si Leo, na tila isang estatwang gawa sa galit, ang mga mata ay nakatuon lang sa kanyang plato, ang panga ay laging nakatiim. Walang nagsasalita. Ang maririnig lang ay ang tunog ng makubiertos na tumatama sa pinggan. Minsan, susubukan ni Amara na maksimula ng usapan. Kamusta ang klase mo, anak? Tanong niya kay Leo, ang boses ay pilit na pinapasigla. Okay lang, sagot ni Leo, hindi man lang nag-angat ng tingin. Isang mahabang katahimikan. Maya-maya. Muling uubo si Miguel, isang tuyo at mahinang ubo na tila kinakaskas ang lalamunan. Agad na ibinaba ni Leo ang kanyang kutsara tinido sa plato, lumihang nga isang malakas at nakakagulat na tuno. Puso na ako, melamina sabi nito. Leo, hindi mo pa naubos ang pagkain mo? Sabi ni Amara. Ngunit tumayo na si Leo, hindi man lang sumulyap sa kanila. Nawalan na akong gana. Sinundan ni Amara ng tingin ang kanyang anak habang nagmamatsa ito paayat sa kwarto. Ang bawat hakbang nito sa hagdanan ay isang dago sa kanyang dibdib. Naiwan silang dalawa ni Miguel sa katahimikan, kasama ang pagkain na unti-anting lumalami sa kanilang mga plato. Ang mga pader sa bahay na iyon ay hindi lang gawa sa semento. Ang mga ito ay gawa sa galit sa sakit at sa mga non-said words. Sa gabi, ang kalungkutan ay lalong tumitindi. Ang kama ay tila napakalawa. Ang kalahating pate kung saan dating natutulog si David ay malamig at walang laman. Tinitignan niya ang kanyang cellphone. Umaasa, naghihintay. Pip. Isang tunog ng text message.
Agad na bumilis ang tibok ng puso niya. From David Mahal. Nangingini ang mga daliri niya habang binubuksan ang mensahe, isang dasal ang nabubuo sa kanyang isipan. Sana ako ang kamustahin niya. Ang mensahe ay maikli at matalim, isang direktang suntok sa kanyang nakaasam na puso. How is he? Hindi. How are you, mahal? Hindi. Miss na kita. Kundi. Kamusta siya? Bumasa ang nabalikat ni Amara. Ang kaunting paasang naapoy sa kanyang dibdib ay biglang binuhusan ng malamig na tubig. Si Miguel pa rin. Si Miguel pa rin ang nasa isip nito. Ang hadlang. Ang sentro ng kanilang problema. Para kay David, hindi na siya si Amara. Siya na lang ang tagapag-alaga ni Miguel. Naktipa siya ang sagot. Ang mga daliri ay mabigat. He's stable. Uminom ng gamot. Magpapahinga na. Nagreply ito kaagad. Okay. Isang salita. Isang tuldok. Wakas. Itinapon ni Amara ang cellphone sa kabilang parte ng kama at isinapsop ang mukha sa unan. Ang una na dati may amoy ni David ay nag-amoy kalungkutan na lang ngayon. Kinabukasan, sinubukan niyang majing abala. Naglinis ng bahay. Nag-asikaso ng halaman. Nagluto. Ngunit ang bawat gawain ay tila walang kabuluhan, isang paraan lang para takasan ang ingay sa loop ng kanyang isipan. Habang nagayos siya sa sala, nakita niya si Miguel na nakaupo sa silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang likod nito ay kurbado, ang mga balikat ay nakayuko. Tila pasan niya ang bigat ng buong mundo. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Amara, kundi isang guwang ng kalungkutan. Sakto namang bumaba si Leo mula sa kanyang kwarto, nakabihis na, papunta marahil sa basketball court. Dadaan sana ito ng diretso palabas. Leo. Mahinang tawa ni Miguel, hindi lumilingon. Kamusta ang pag-aaral mo? Nagpatuloy sa paglalakat si Leo na parabang walang narinig. Hindi man lang ito tumigil o sumulyap. Para sa kanya, ang lalaking nakaupo sa silya ay hindi umiral. Isa lang itong hangin. Isa lang itong anino na walang karapatang maksalita. Narinig ni Amara ang mahinang pakbuntong hininga ni Miguel nang sumarado ang pinto. Sinundan niya ang tingin ang kanyang dating asawa. At nakita niya ang sakit sa mata nito, isang sakit na hindi dulot ng kanser, kundi ngang pagsisisi. Hindi na niya kinaya. Binitiwan niya ang basahang hawa at lumabas siya papunta sa hardin. Ang kanyang santuaryo. Ang lugar na siya mismo ang nagdisenyo, puno nga paborito niyang bulaklak nga rosas, sampaguita at gumamela. Ito ang lugar kung saan sila ni David ay madalas umupo sa hapon, nakakapa, pinausapan ang kanilang mga pangarap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ngayon, ang hardin ay tila isang paalala lahat ng nawawala sa kanya. Umupo siya sa isang bench na gawa sa kahoy, sa ilalim nisang maliit na punong kalahuhi. Dito mismo sila huling nag-usap bago dumating si Miguel. Dito sila tumawa habang pinipili ang kulay ng kanilang kasal. Ang bigat sa kanyang dibdib, na ilang araw na niyang kinikimkim, ay biglang bumigay. Napayuko si Amara at Don. Sa gitna ng kagandahan na siya mismo ang lumiha. Humagulgol siya. Umiyak siya para sa nawalang pag-ibig ni David. Umiyak siya para sa galit ng kanyang anak. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa pagod at kalituhang nararamdaman niya. Umiyak siya dahil hindi niya alam kung paano niya ayusin ang isang bagay na wasak na. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan ng hardin. Ang tunog ng kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Umaasa siya, kahit kaunti, na pangalan ni David ang makikita niya. Ngunit ang nakasulat sa screen ay unknown number. Pinunasan niya ang kanyang luha at pinindot ang answer button, sinusubukang patatagin ang kanyang boses. Hello? Si Amara ba to? Isang boses ng babae. Matinis, matalas, at puno ng kumpiyansa. Hindi pamilyar. Yes, speaking. Who's this? Tanong ni Amara. Biglang nakaramdam ng kaba. Nagkaroon ngang isang maikling katahimikan sa kabilang linya, na parabang tinitimbang ngang kausap niya ang kanyang nga salita. Pagkatapos, sinabi nito ang isang pangungusap na nakpatigil sa paktibok ng puso ni Amara. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Miguel. Napahigpit ang hawa ni Amara sa telepono. Sino to? Paano mo nalaman ang number ko?
Isang malami at walang ganang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ito si Katrina. Katrina. Ang pangalan ay tila isang sumpa na bumalo sa hangin ng hardin. Si Katrina. Ang babaeng naging dahilan ng pakasira ng kanyang pamilya. Ang babaeng pinili ni Miguel. Ang boses sa kabilang linya ay naghihintay. Alam nito ang bigat ng katahimikang nilikha nito. Saan tayo pwedeng makita? Tanong ni Amara, ang boses niya ay halos hindi na niya makilala. Malami. Walang emosyon. Isang kalasa na mabilis niyang itinayo sa paligid ng kanyang nababasa na puso. May isang coffee shop sa kanto ng Timo at Morato. Kapihan sa kanto. Alam mo ba yun? Sabi ni Katrina. 30 minutes. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Pagkatapos, ibinaba na nito ang tawag. Hindi alam ni Amara kung paano siya nakatayo. Hindi niya alam kung paano siya nakapaglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang alam niya lang ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang harapin ito, malayo sa mga pader ng kanyang tahanan, malayo kay Leo, malayo sa anino ni Miguel na natutulog sa guest room. Napaalam siya sa natutulog na si Miguel, sinabing bibili lang siyang gamot. Isang kasinungalingan na napakadaling lumabas sa kanyang bibig. Ang bawat hakbang niya papasok sa coffee shop ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang kanyang ngapalat ay nanlalamig, at isang beses siyang napalunok para pawiin ang tuyo sa kanyang lalamunan. Inilibot niya ang kanyang mata at doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Si Katrina ay eksaktong kabaliktaran ng inaasahan niya. Hindi ito mukhang desperada o nakdurusa. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, ang buhok ay nakaayos ng perpekto, at ang mukha ay may magaan na makeup na lalong nakpalitaw sa matalas nitong mga mata. Habang siya, si Amara, ay pakiramdam na isa siyang basahan na mumukto ang mata, gusot ang damit, at puno nga alalahanin. Agad na naramdaman ni Amara ang dehado. Lumapit siya at umupo sa silyang nasa tapat nito nang hindi naghihintay na alukin. Amara, bati ni Katrina, isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Tila isa siyang reyna na tinitingnan ang isang hamak na alipin, salamat sa pagdating. Hindi ako naparito para makipagkaibigan, diretsong sabi ni Amara. Anong kailangan mo? Bahagyang tumawa si Katrina, isang tawang hindi abot sa kanyang mata. Direktor ka pa rin pala. I like that. Kumuha ito ng isang sipsip mula sa kanyang mamahaling kapwa. Pero hindi kailangan ang tamang term. Let's call it a business proposal. Wala tayong pag-usapang negosyo, mariying sabi ni Amara. Meron, gi ni Katrina, ang ngiti ay biglang naglaho at napalitan ng isang seryosong tingin. Meron, dahil pareho tayong may problema. At ang pangalan ng problema natin ay Miguel. Naningkit ang mga mata ni Amara. Problema mo siya, hindi ko. Talaga ba? Inilapat ni Katrina ang kanyang tasa. Nasa bahay mo siya ngayon? Amara. Naghihingalo. Inaalagaan mo. Mukhang problema mo rin siya. Hindi nakasagot si Amara. Tingnan mo, sabi ni Katrina, sumandal sa kanyang upuan. Prangkahin na kita. Iniwan ko si Miguel. Oh. Dahil sino ba namang matinong babae ang mag-aalaga sa isang lalaking may taning na ang buhay at walang kahit isang kusing sa bulsa? Hindi ako martir, Amara. At lalong hindi ako tanga. Bawat salita ni Katrina ay tila isang sampal. Pero may isang bagay na nabago, papatuloy nito, isang komplikasyon. Dumukot si Katrina sa kanyang mamahaling bag. May inilabas itong isang maliit at nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong iniladlad at itinula sa ibabaw ng mesa, papalapit kay Amara. Ito ang komplikasyon. Tumingin si Amara sa papel. Ito ay isang larawan. Isang malabong imahe nga itim at puti. Isang hugis na pamilya sa lahat na ina. Isang ultrasound. Napahawa si Amara sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang matunog ng coffee shop ang pagiling ng kape, ang tawanan sa kabilang table ay biglang humina at naging isang malayong ugong. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin kay Katrina, nahahanap ng sagot, kahit na alam na niya. Ngumiti si Katrina. Isang ngiting mapay at punong ang tagumpay. Iginuhit nito ang daliri sa ibabaw ng larawan. Binabati kita, Amara. Sarkastikong sabi nito. Magkakaroon na ng kapatid si Leo.
Huminto ito saglit, tinitigan siya ng diretso sa mata. At idinagdag ang nga salitang tila nga pako sa kabaong. Makakaanak na kayo ni Miguel. Ang paggamit sa salitang kayo ay isang sinasadyang patama, isang paraan para isama siya sa gulo na hindi naman siya ang gumawa. Anong? Hindi mahanap ni Amara ang mga salita. Paano? Paano? Sa tingin ko, alam mo na kung paano. Putol ni Katrina. Ang tanong ay hindi paano, kundi ano ngayon. At may sagot ako diyan. Muli itong sumandal. Tila isang negosyanteng isasara na ang isang deal. Simple lang ang gusto ko. 5 milyong piso. Halos masamit si Amara sa sarili niyang lawe. Ano? Nababalif ka na ba? Saan ako kukuha nganyang kalaking pera? Ayan ang parte na hindi ko na problema, walang pakialam na sabi ni Katrina. Ibebenta mo ang bahay mo, yung kotse mo, yung nga alahas mo, wala akong pakialam. Bayaran mo ako ng 5 milyon. At maglalaho ako na parang bula. Ako na ang bahalang mapalaki sa batang ito, mag-isa. Hindi na ninyo kami makikita kailanman. Ituring mo na lang na bayad mo ito para sa isang tahimik na buhay. At kung hindi, nanginginit na tanong ni Amara. Ang mukha ni Katrina ay biglang naging seryoso at mapanganib. Lumapit ito sa mesa, ang nga mata ay nagbabaga. Kung hindi, mabagal na sabi nito, pupunta ako sa bahay mo. Ngayon din. Kakausapin ko si Miguel. Kakausapin ko ang anak mong si Leo. At sigurado akong tatawagan ko rin ang bago mong ex-fiancé na pala, diba, si David. Sasabihin ko sa kanilang lahat ang tungkol dito. Ngumiti ito ng malami. Tingnan natin kung anong mas magugustuhan mo. Ang makbayat, o ang panurin ang tuluyang pagguho ng lahat ng natitira pa sayo. Tumayo si Katrina, isinukbit ang kanyang bag. Bibigyan kita ng 2 araw para mag-isip. Pero kung ako sayo, hindi ko nasasayangin ang oras. Naglakad ito palayo. Iniwan si Amara na nakaupo, paralisado sa takot at desperasyon, kasama ang larawan ng isang batang walang kasalanan na naging sentro ng isang bangungot. Ilang minuto pa katapos makaalis ni Katrina, nag-vibrate ang cellphone ni Amara. Isang text message. Nang buksan niya ito, isang litrato ang bumungat sa kanya. Isang litrato ni Katrina, nakatayo sa labas mismo ang gate ng bahay niya, ang kamay ay nakahawa sa rehas. Sa ilalim ng litrato ay may isang maikling mensahe. Naghihintay ako ng desisyon mo. 3 araw. 3 araw na si David ay nabubuhay sa isang pansamantalang impyerno. Ang maliit na condo unit ng kaibigan niya ay tila isang kulungan, ang 4 na sulok nito ay sumisigang ang pangalan ni Amara. Bawat umaga, gumigising siya na umaasang isang pagkakamali lang ang lahat. Bawat gabi, natutulog siyang yakap ang unan, hinahanap ang amoy ngang babaeng mahal niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang huling pag-usap nila. Ang ultimatum na binishiwan niya. It's either him or me. Isang hangal, iyon ang tingin niya sa sarili niya ngayon, isang makasariling hangal na pinangunahan ng takot. Habang nakaupo sa sofa at nakatitik sa blankong TV screen, nalala niya ang araw na una niyang nakilala si Amara. Nakita niya ito sa isang project site, isang arkitekto na may hawak na blueprints, ang buho ay nakatali pero may ilang hibla na humaharang sa pawisan niyang mukha. Matapang. Matalino. Ngunit sa likod ng maiyon, nakita niya ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito. At mula nun, ipinanggako niya sa sarili niya na siya ang bubura sa kalungkutang iyon. Ngayon, anong ginawa niya? Dinagdagan pa niya. Iniwan niya ito sa panahong pinakakailangan siya nito. Sa takot niya sa multo nga karaan, siya mismo ang gumagawa ngang paraan para sirain ang kanilang kinabukasan. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Tumayo si David, ang puso ay puno ang isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang masusi mula sa mesa. Hindi niya isusuko ang babaeng mahal niya nang dahil lang sa takot. Ang pag-ibig ay hindi pagtakas sa problema. Ito ay pananatili at paharap dito, nang makasama. Babalik siya. Hindi para manumbat o magbigay ulit ng ultimatum. Babalik siya para humingi ng tawad. Babalik siya para sabihin, nandito ako. Lalaban tayo ng makasama. Habang nakmamaneho siya pabalik sa bahay nila, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting ng pag-asa.
Pinaplano na niya sa kanyang isip ang sasabihin niya. Yayakapin niya ito ng mahigpit, hahalikan sa noo, at ibubulong na nagsisisi siya. Na ang pag-ibig niya ay mas malaki kaysa sa anumang anino ngang nakaraan. Nang iparada niya ang kotse sa tapat ng kanilang bahay, bumalik ang pamilya na kaba at pananabi. Ang bahay na ito, ang tahanan na sabay nilang pinangarap. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto ng kotse, at naglakad papunta sa gate. Ang puso ay umaapaw sa paasang maayos na niya ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng rehearse na salita ay naglaho sa kanyang isipan. Ang bumungat sa kanya ay hindi ang Amara na inaasahan niyang sasalubong sa kanya. Nakita niya si Amara na nakaupo sa sofa, ngunit tila wala ito sa sarili. Nakatulala ito sa kawalan, ang mukha ay mas maputla pa kaysa sa mga nakdaang araw. Ang nga mata nito ay nanlalaki, puno ang isang emosyong hindi lang kalungkutan. Iyon ay purong takot. At sa kanyang kamay, mahigpit nitong hawa ang kanyang cellphone, na parabang isa itong ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Ang pag-asa sa puso ni David ay biglang napalitan ng pag-alala. May nangyari. Isang bagong problema. Mahal. Malambing niyang tawa, dahan-dahang lumalapit. Anong problema? Napatalon si Amara sa gulat, na parabang nahuli sa isang akto. Agad nitong itinago ang cellphone sa kanyang tagiliran at pilit na ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Ito ay isang basa na maskara. David, nakabalik ka na. Sabi nito. Ang boses ay nangingini. Amara, may problema ba? Ulit ni David. Umupo sa tabi niya, sinubukang abutin ang kamay nito. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Umiwas ang tingin si Amara. Wala. Pagod lang siguro. Alam mo na. Stress. Stress. Alam ni David kung ano ang itsura ni Amara kapag stress. Nakakunot ang nunito. Nakmamasahe ang sentido. Ang nakikita niya ngayon ay hindi stress. Ito ay takot. At isinasara siya nito sa labas. Muli, isang malamig na kamay ang tila humaplo sa kanyang puso. Ang pagdududa, napilit niyang nilabanan habang nagmamaneho, ay unti-unting gumapang pabalik. Ang gabing iyon ay naging mas mahirap kaysa sa mga nauna. Ang pagbabalik niya na dapat sanay maging simula ng pagilom ay naging simula lang isang bagong kabanata ng katahimikan. Hindi niya naihatid ang mensahengang pag-asa. Paano niya gagawin iyon kung may isang bagong pader na itinayo si Amara sa pagitan nila? Isang pader na gawa sa malihim. Hating gabi na nang magising si David. Uhaw siya. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Amara. Ngunit pagtingin niya sa tabi niya. Wala ito. Kinabahan siya. Tumingin siya sa bintana at doon, sa hardin, nakita niya ang isang anino. Nakatayo si Amara sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Ang likod ay nakaharap sa bahay. May kausap ito sa telepono. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pintong kusina na nakaharap sa hardin, sapat na malapit para marinig, ngunit sapat na malayo para hindi siya makita. Ang boses ni Amara ay isang pabulong na pagsusumamo, punong desperasyon. Hindi niya marinig ang lahat. Pautal-utal lang. Hindi ko kaya. Pakiusap. Bigyan mo ako ng panahon. Ngunit pagkatapos, sa isang saglit na paginto ng hangin, narinig niya ang isang pangungusap ng buo at malinaw. Isang pangungusap na tila isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso at binali ang lahat ng natitirang paasa. Ibigay mo sa akin ang bank details mo. Susubukan kong gumawa ang paraan. Sa sandaling iyon, ang sahi ay tila gumuho sa ilalim ng mapaa ni David. Ang lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang insecurities, ay nakatoto. Naglilihim si Amara sa kanya. At ang lihim na iyon ay may kinalaman sa pera. Pera para kanino? Ang tanging lohikal na sagot sa kanyang isipan ay masakit. Para kay Miguel. Bumalik siya sa loob ng kwarto, ang puso ay kasing bigat ng tingga. Ang pagmamahal na nagudok sa kanyang bumalik ay napalitan na ngayon ng isang malamig at mapait na katotohanan. Hindi lang siya pangalawa sa priority. Isa siyang tanga. Ang umaga ay dumating ng walang anumang pagbabago. Ang bigat sa hangin ay naroon pa rin. Ang katahimikan sa pagitan nila ni David ay mas malalim at mas malamig kaysa dati. Alam ni Amara na narinig ni David ang kanyang pakikipausap sa telepono. Hindi ito nagtanong, ngunit nakita niya ito sa mata nito isang bagong leya ng sakit,
isang pada nga hinala na mas mataas kaysa dati. Ang banta ni Katrina ay isang bombang may orasan. 2 araw. Mayroon na lang siyang 1 araw. Habang umiinom ng kape si David sa kusina, ang mata nito ay nakatitik sa kawalan, dumaan si Amara sa likod nito. May pupuntahan lang ako, sabi niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Magkailangan lang para sa isang project. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Tumango lang si David, hindi man lang lumingon. Ang simpleng pagtangong iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sa buong biyahe papunta sa bangko, ang puso ni Amara ay kumakarera. Ito na ang huling barahan niya. Ang bahay. Ang naisang matibay na bagay na natira sa kanya mula sa pagkasira ng kanyang unang pamilya. Ang santuaryo na binuo niya para sa sarili niya at kay Leo. Ang tahanan na bubuksan niya sana para kay David. At ngayon, isasakripisyo niya ito. Pumasok siya sa loob ng bangko. Ang lamig ng aircon ay tila tumatagos hanggang sa kanyang gabuto. Huminga siya ng malalim at lumapit sa allowance department, dala ang isang folder na naglalaman ng kopya ng titulo ng bahay. Pilit siyang ngumiti sa bank officer, isang babaeng nasa mid-30s na may professional na ngiti. Good morning, ma'am, batting officer. How can I help you? Good morning, sagot ni Amara. Ang boses ay bahagyang nangginiginig. I would like to inquire about a real estate mortgage. For this property. Inilata niya ang mga dokumento sa mesa. Kinuha ito ng officer, pinaaralan ang mga papel, at nagsimulang mag-type sa kanyang computer. Ang tunog ng bawat pagpindot sa keyboard ay umalingaw sa tainga ni Amara, tila isang countdown. Okay, Ma'am Amara Reyes, tama po, sabi ng officer habang nakatingin sa screen. Yes, sagot ni Amara. Ang officer ay patuloy na nag-type, ngunit bigla itong natigilan. Kumunot ang nunito. Ay check niya ulit ang nga numero sa screen, pagkatapos ay sa papel na hawak niya. Muli sa screen. Ang professional nitong ngiti ay unti-unting naglaho. Sandali lang po, ma'am, ha, sabi nito, ang boses ay nagiba na, mas formal. Tumayo ito at lumapit sa isang mas nakatatandang empleyado sa kabilang cubicle. Nagsap sila ng pabulong, parahong sumusulyap sa kanya. Isang malami na kaba ang gumapang sa tiyan ni Amara. May mali. Bumali ang officer sa kanyang mesa. Ang mukha ay seryoso na ngayon. Ma'am Amara, panimula nito, maingat na pinipili ang nga salita. Based on our records, this property already has an existing and active real estate mortgage with us. Ang masalita ay tila hindi na-register sa isip ni Amara. Ano? Impossible. Walang utang ang bahay na yan. Ako ang nagbabayad ng amilya. Ako ang may hawak ng orihinal na titulo. I understand, ma'am, sabing officer, puno ng pasensya. Pero ang record po namin ay malinaw. Ang property na ito ay na-mortgage po. 2 years ago. 2 years ago? 2 taon na ang nakalipas? Noong panahong iyon, kasasagan pa ang relasyon nina Miguel at Katrina. Sino? Sino ang nag-mortgage? Tanong ni Amara. Kahit na isang pangalan lang ang pumapasok sa kanyang isipan. The loan is under the name of Mr. Miguel Reyes. Napatakip si Amara sa kanyang bibig. And his business partner, Miss Katrina Salvador. Ang pangalan ni Katrina ay isang bombang sumabog sa loob ng bangko. At ang loan status po, ma'am, na alangang pagpapatuloy ang officer, is currently in default. 3 buwan na po itong hindi nababayaran. In fact, nakapila na po ito for foreclosure proceedings. Foreclosure, ang bahay niya. Ang tahanan nila ni Leo. Mawawala. Hindi, pabulong na sabi ni Amara. Hindi totoo yan. Paano? Paano nangyari yan nang hindi ko alam? Kailangan ang pirma ko? Yumuko ang officer at may kinuha sa ilalim ng kanyang mesa. Isang makapal na folder. Binuklat niya ito at iniharap kay Amara. Ang loan agreement. At doon, sa ilalim ng pahina, nakita niya ito. Ang pangalan ni Miguel. Ang pangalan ni Katrina. At sa ilalim, isang pirma. Ang pirma niya, Amara Ser Reyes. Ngunit hindi iyon ang pirma niya. Ito ay isang magaling na imitasyon, isang pekeng pirma na ginawa para lokohin ang lahat. Isang kasinungalingan na nakasulat sa tinta.
Ang huling kasinungalingan. Ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lang siya niloko sa paibig. Hindi lang siya iniwan. Ninakawan siya. Ang bahay na pinahirapan niya, ang seguridad ng anak niya, ay isinugal at ipinatalo ni Miguel nang hindi niya nalalaman. Hindi alam ni Amara kung paano siya nakalabas ng bangko. Para siyang isang kaluluwang lumulutang. Ang ingay ng Maynila ay hindi niya naririnig. Ang sikat ng araw ay hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkabigla. Ang matinding sakit ng pagtataksil na mas malalim at mas masahol pa kaysa sa simpleng pangangaliwa. Nakarating siya sa bahay, ang isip ay blanko. Ang bahay na akala niya ay sa kanya. Ang bahay na ipinaglalaban niya ay hindi pala sa kanya. Kailanman. Pagbukas niya ang pinto, naroon si David, naghihintay sa sala. Nakatayo ito, ang mabraso ay nakakrus sa dibdib. Ang mukha nito ay hindi na nagtatanong, ito ay nanunumbat. Saan ka galing, Amara? Tanong ni David, ang boses ay malamig at walang emosyon. At sino yung kausap mo kagabi? Tumingin si Amara sa lalaking mahal niya. Ang lalaking sinubukan niyang protektahan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. At sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang pagod, ang takot, ang sakit, ang bagong katotohanang natuklasan niya. Hindi na niya kaya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging kumawala ay isang malakas na hikbi, isang tunog ngang isang pusong tuluyan ng nabasa. Napaluhot siya sa sahig, ang nga luha ay bumuhos na parang isang sirang gripo. Habang ang katotohanan ng lahat ng kasinungalingan ay sabay-sabay na bumaksa sa kanya. Ang pag-ibig ni Amara sa sahig ay isang tunog na hindi inaasahan ni David. Handa siyang makipag-away. Handa siyang manumbat. Handa siyang marinig ang madahilan at mga kasinungalingan. Ngunit hindi siya handa para sa ganap na pagguho ng babaeng mahal niya. Sa isang saglit, ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng pagkalito. Lumapit siya, amang tutulungan itong tumayo. Amara, anong nangyayari? Sa pagitan ngang muhibi, sa sahig na iyon na dapat ay magiging saksi sa kanilang mapangarap, ikinuwento ni Amara ang lahat. Bawat salita ay tila isang pira-pirasong bubok na lumalabas sa kanyang bibig, masakit at matalim. Ang tawag ni Katrina. Ang banta. Ang pagbubuntis. Nakinig si David. Ang kanyang katawan ay naninigas sa bawat revelasyon. Ang isang anak. Makakaanak si Miguel sa babaeng iyon. Ang buhol na naunay sa nakaraan ni Amara ay hindi na lang isang alaala. Ito ay magiging isang buhay, isang permanenteng koneksyon na hindi na mabubura kailanman. At pagkatapos, ibinaksak ni Amara ang huling bomba. Ang pinakamabigat sa lahat. Ang bahay, David. Humihikbing sabi niya, nakasangla na. 2 taon na. Ginamit nila ni Katrina ang pera para sa negosyo. Natalo lahat. Ang pirma ko. Pineke niya. Ang bahay natin. Mawawala sa atin. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kwarto pagkatapos ng mga salitang iyon. Para kay David, isang inhinyero, isang taong natatayong nga bagay mula sa pundasyon, ang katotohanang iyon ay isang lindol na yumayani sa pinakabuot ng kanyang pagkatao. Ang pundasyon na akala niya'y matibay ang kanilang tahanan, ang kanilang kinabukasan ay buhangin lang pala. At matagal na itong gumuho nang hindi niya namamalayan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong mas madilim at mas malakas. Ang galit na kanina'y pansamantala niyang kinalimutan ay bumalik, mas nag-aalap, mas mapay. At kailan? Tanong niya. Ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang baksik. Kailan mo balak sabihin sa akin? Amara? Hindi siya tumitingin kay Amara na nasa sahig. Nakatingin siya sa pader, na para bang iyon ang kausap niya. Kailan? Kapag nakuha ng bangko ang bahay. Kapag wala na tayong matihan. Kapag kasal na tayo at kasama na nating lahat sa problema mo. Tumayo si Amara, ang nga mata ay namumula at puno ngang pagsusumamo. Sinubukan kong protektahan ka. Ayokong madamay ka pa dito. Protektahan ako. Sigaw ni David. Sa wakas ay humarap na dito. Sa tingin mo ba yan ang pagprotekta? Ang itago sa akin ang katotohanan. Ang hayaan akong makmukhang tanga sa look ng sarili kong pamamahay. Amara, hindi mo ako pinoprotektahan.
Isinasara mo ako sa labas. Bawat salita ay puno ng sakit na naipon. Ang nga araw ng pagdududa. Ang gabing narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang lahat ng iyon ay nakaroon ng ang kahulugan. Ano ba ako sayo? Amara. Tanong niya. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng purong sakit. Ano ba talaga ako sa buhay mo? Tagasalo. Pansamantalang pampatigil ng sakit. Ang good guy na asahan mong ayusin ang lahat ng sirang iniwan ng bad boy ng buhay mo. Hindi totoo yan, David. Mahal kita. Paibig ba to, Amara? Ang paibig ba ay may malihim na ganito kalaki? Ang paibig ba ay laging tungkol sa kanya? Simula nang bumalik siya. Hindi na tayo-tayo. Naging ikaw. Siya. At ang maproblema niya. At ako. Ako yung nasa labas. Naghihintay na pansinin mo ulit kapag tapos ka nang ayusin ang nakaraan mo. Ang mga salita ay tumagos kay Amara na parang mga bala. Wala na siyang may sagot. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso. Alam niyang may katotohanan sa sinasabi ni David. Nawala na ang sigawan. Ang natira na lang ay ang bigat ng isang katotohanang hindi na kayang itago. Tinitigan ni David si Amara, hindi na may galit, kundi may isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Ang babaeng nasa harap niya, na umiyak at wasa, ay ang babaeng mahal niya. Ngunit ang pag-ibig, minsan, ay hindi sapat. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kinuha niya ang kaliwang kamay ni Amara. Ang kamay kung saan nakasuot ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kanilang nga pangarap. Hinawakan ni Amara ang kamay niya ng mahigpit, na parabang sinusubukang pigilan ang susunod na mangyayari. David, please. Huwag. Ngunit buo na ang desisyon niya. Marahan ngunit pinal. Dahan-dahang hinila ni David ang singsing mula sa daliri nito. Ang brilyante ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang malamig na paalala ng isang kinabukasang hindi na mangyayari. I'm sorry, Amara, sabi niya, ang boses ay basak at halos pabulong. Ang bawat salita ay tila isang piraso ang kanyang puso na nalalagas. Inilagay niya ang singsing sa nangingini na palat ni Amara, hindi ko kaya. Itiniklop niya ang madaliri nito sa paligid ng singsing. Hindi ko kayang mabuhay sa isang buhay na pelejing may anino niya. Hindi ko kayang maging ang lalaking pelejing naghihintay sa labas ng pintong puso mo. Hindi ko to kaya. Tumalikot siya at naglakat papunta sa pinto. Walang dalang bag. Walang dalang kahit ano. Dahil ang iniwan niya ay hindi lang ang bahay. Iniwan niya ang lahat. Naiwan si Amara na nakaluhod sa sahi, nakatiti sa sarado niyang palat. Nang buksan niya ito, ang malamig na metal ng singsing ay isang pisikal na representation ng kanyang wasak na pangarap. Nawala na si David. Nawala na ang bahay niya, nawala ng lahat. Ngunit hindi nila alam, sa kadiliman ng hagdanan, may isa pang taong nakarinig ng lahat. Nakatayo doon si Leo, ang katawan ay naninigas. Narinig niya ang bawat siga, ang bawat hikbi, ang bawat masakit na salita. Nakita niya ang pag-alis ni David. Nakita niya ang kanyang ina na gumuho sa sahi. Hawa ang singsing na dapat sanay simbolo ng agonilang simula. Ang kalungkutan sa muhang binatilyo ay dahan-dahang naglaho. At ang napalit dito ay isang bagay na mas matindi. Isang bagay na mas mapanganib. Isang nag-apoy na galit. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha ng sakit, ay itinuon sa isang direksyon lamang sa nakasaradong pinto ng guest room. Ang pintong kwarto kung saan natutulo ang lalaking pinakmulan ng lahat ng kanilang pagdurusa. Mula sa kadiliman ng hagdanan, nakita ni Leo ang lahat. Narinig niya ang paalis ng kotse ni David, isang tunog na tila pumupunit sa gabi, at sa puso niya. Nakita niya ang kanyang ina, ang kanyang matata na ina, na nakaluhod sa sahi na parang isang basa na manika, ang katawan ay nangingini sa mahikbing walang tunog. At sa palat nito, ang kumikinang na singsing isang simbolo en isang pangarap na ngayon ay isa na lang piraso en metal na walang kabuluhan. Para kay Leo, si David ay hindi lang tito. Si David ang naging haligi noong panahong wala silang makapitan. Si David ang nagturo sa kanya kung paano makbike ng maayos. Si David ang kasama niyang nanonood ng basketball. Ang nakikinig sa makwento niya tungkol sa eskwela na hindi naiintindihan ng kanyang ina. Si David ang naging ama sa kanya sa paraang hindi kailanman nagawa ng sarili niyang ama. At ngayon, wala na si David. Umalis ito.
At ang dahilan ay nasa loob ng guest room. Ang sakit sa dibdib ni Leo ay unti-unting nag-init, nag-apoy, hanggang sa ito ay naging isang purong galit. Ang galit na ito ay hindi na para sa isang amang nagkasala. Ito ay para sa isang halimaw. Isang halimaw na bumalik mula sa nakaraan para sirain ang lahat ng maganda sa kanilang buhay. Isang halimaw na nakukubli sa ilalim ng maskara ng isang may sakit. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mapa ay kusa ng humakbang pababa ng hagdan, bawat hakbang ay mabigat at puno ng baksik. Nilapasan niya ang kanyang ina na umiyak pa rin sa sahi. Ang kanyang mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa nakasaradong pintong guest room, hindi siya kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nang malakas, ang tunog ng paktama nito sa pada ay isang marahas na pagsabog sa katahimikan ng kwarto. Nagulat si Miguel, na nui nakahiga at nagbabasa. Napabangon ito, ang mga mata ay nalalaki sa gulat at takot nang makita ang nag-aapoy na tingin ng kanyang ana. Ang kwarto ay may kakaibang amoy, isang pinahalong amoy ng gamot at kalungkutan. Ngunit hindi ito napansin ni Leo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng lalaking sumira sa kanila. Leo, anak. Nanjinginig na sabi ni Miguel. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw ni Leo, ang boses ay basa sa galit. Humakbang siya palapit. Ang kanyang nga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Wala kang karapatan, anong nangyayari? Anong nangyayari? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leo. Ikaw ang nangyayari. Simula nang dumating ka dito, sinira mo ang lahat. Humarap siya kay Miguel. Ang bawat salita ay isang akusasyon na matagal niyang kinimkim. Umalis si Tito David. Narinig mo ba? Umalis siya. At alam mo kung bakit. Dahil sayo. Leo, hindi ko. Huwag kang magsalita, puto ni Leo. Ako ang magsasabi sa iyo kung bakit. Dahil sa babay mo. Dahil kay Katrina. Dahil may anak ka sa kanya. Narinig ko lahat. Lahat-lahat. Ang pag-amin na iyon ay tila sumampal kay Miguel. Napayuko ito, walang may sagot. Ngunit hindi pa tapos si Leo. Ang sakit ay umaapaw. At kailangan nitong lumabas. Akala mo ba pakain lang at gamot ang problema dito? Akala mo ba yun lang ang sinira mo? Lumapit pa si Leo. Ang nga mata ay nanlilisik. Ang bahay na to. Ang bahay namin. Narinig ko si Mama. Izinangla mo. Ipinatalo mo lahat ng pera sa babay mo. Ang bahay kung saan ako lumaki, ang nagisang bagay na natira sa amin, ninakaw mo. Tumingala si Miguel. Ang mukha ay puno ng luha. Hindi na ito ang mukha ng isang mayabang na lalaki. Ito ay mukha ng isang taong tuluyan ng natalo. Patawarin mo ako, Ana. Patawad. Patawad. Siga ni Leo. Para saan? Saan ako masisimula? Sa pag-iwan mo sa amin? Sa pagnanakaw mo? O sa pasira mo sa huling paasa ni Mama na maging masaya? Tingnan mo siya. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Nakaluhot siya sa labas, umiyak, dahil ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya, umalis na rin. Dahil sayo. Ang bawat dahil sayo ay isang suntok. Hindi pisikal, ngunit mas malalim. Mas masakit. Si Miguel ay hindi na makapagsalita. Wala nang ngasalita. Ang tanging kumakawala sa kanya ay ang ngahigbi. Matunog ng isang taong tuluyan ng nawasak. Ang nga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang nga pisngi, patunay sa lahat ng kasalanang isinusumbat sa kanyang ngang sarili niyang anak. Ngunit ang makita ang luha ng kanyang ama ay hindi nabigay ng kasiyahan kay Leo. Bakos, lalo lang itong napagalit sa kanya. Dahil huli na ang lahat. Huli na para sa maluha mo. Sigaw niya. Sana naisip mo yan bago mo kami sinira. Sana. Natigil si Leo sa pagsasalita. Dahil ang itsura ni Miguel ay biglang nag-iba. Ang pag-iyak nito ay napalitan ng isang desperadong pahahabol sa hangin. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang ngalabi ay nagsimulang mangitim. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa takot, hindi na dahil kay Leo, kundi dahil sa isang bagay sa loob niya na bumibigay. Humawa siya sa kanyang dibdib, ang kanyang nga daliri ay kumukuyom. Isang garalgal na tuno ang lumalabas sa kanyang lalamunan sa bawat pilit niyang pahinga. Ang galit sa puso ni Leo ay biglang naglaho na parang isang bulang pinuto. Ang napalit dito ay isang nagyayelong takot. Pa!
Ang salitang papa ay muntik nang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang matagal na niyang hindi ginagamit. Nagsimulang mangisay ang katawan ni Miguel. Ang mabraso at binti nito ay marahas na kumikibot sa ibabaw ng kama. Ang nga mata nito ay pumutingin sa itaas, at isang manipis na bula ang nagsimulang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Paralisado si Leo. Ang binatilyong kanina lang ay punong baksik at tapang ay isa na ngayong bata. Natatakot. Hindi alam ang gagawin. Ang lahat ng salitang isinumbat niya ay umalingaw-ngaw pabalik sa kanya, ngunit ngayon, ang nga ito'y may kasamang kilabot. Dahil sayo, ang nga salitang binitiwan niya para manakit ay tila isang kutsilyong bumabalik para saksakin siya. Dahil sayo, kasalanan ko to. Ang garagal na tunog mula sa lalamunan ni Miguel ay naging mas malakas, isang tunog ng kamatayan na tila unti-anting pumupuno sa buong kwarto. Ang marahas na pakibot ng katawan nito ay nagiging mas mahina, na parang naubusan na ng lakas. Hindi ito ang gusto niya. Gusto niyang magalit. Gusto niyang manumbat. Gusto niyang masaktan ito sa paraang nasaktan sila. Pero hindi niya gustong mamatay ito. Hindi sa harap niya. Hindi dahil sa kanya. Ang takot ang sa wakas ay napagalaw sa kanyang nga paang tila napako sa sahig. Humakbang siya palapit. Ang nga kamay ay nakaunat pero hindi alam kung saan hahawak. Papa. Nangingini niyang tawag. Ang boses ay halos hindi na marinig. Walang sagot. Patuloy lang ang pangingisay ng katawan nito. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang maktago. Ngunit alam niyang bawat segundong lumilipas ay mahalaga. Ang takot at pagsisisi ay sumabo sa loob niya, at ang tanging paraan para makawala ito ay sa pamamagitan ng isang sigaw. Isang sigaw na hindi na punong galit, kundi ngang purong, desperadong takot. Isang sigaw ang isang anak na tumatawa sa kanyang ina. Ma. Ang sigaw ay kumawala sa kanyang lalamunan. Punong lahat ng panik na kaya niyang ipunin. Bumutas sa katahimikan ng gabi at umalingaw-ngaw sa buong bahay. Matulong. Ang sigaw ni Leo ay isang matalim na kutsilyo na humiwa sa makapal na kumot ng kanyang padurusa. Matulong. Sa isang iglap, nawala ang singsing sa kanyang kamay, nawala ang sakit ng pakalis ni David, nawala ang multo ng foreclosure. Ang tanging umiral ay ang primal na takot ng isang ina para sa kanyang anak. Parang isang dekuryenteng kidlat, tumayo si Amara mula sa pakakasalampa sa sahe. Tumakbo siya papunta sa guest room, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong adrenaline. Ang eksenang bumungat sa kanya ay isang bangungot na binigyang buhay. Si Leo, nakatayo sa isang sulok, paralisado sa takot, ang mukha ay basang-basa sa luha. At sa ibabaw ng kama, si Miguel. Ang katawan nito ay nangingisay, ang nga mata ay nakaputing. At ang bawat desperadong pahinga ay isang garalgal na tunog na tila nanggagaling sa kailaliman. Leo. Siga ni Amara, at ang boses niya ang tila gumising sa kanyang anak mula sa pagkakatulala. Mabilis siyang lumapit sa kama. Ang lahat ng galit niya kay Miguel ay naglaho. Ang nakikita niya na lang ay isang taong nag-aagaw buhay. Tulungan mo ako, Leo. Utos niya. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad, isang bagay na matagal nang hindi naririnig ng kanyang anak. Itagilit natin siya, baka mabilaukan siya. Nakaintindihan sila ng walang salita. Makatuwang nilang itinigilit ang nanginginig na katawan ni Miguel. Kumuha si Amara ng unan para suportahan ang ulo nito. Ang bulas sa bibig nito ay tumutulo na ngayon sa kumot. Kumuha kang basang bimpo. Bilisan mo. Sumunod si Leo. Tumakbo papuntang banyo at bumalik na may dalang basang tuwalya. Dahan-dahang pinunasan ni Amara ang mukha at bibig ni Miguel, habang hinahaplos ang likod nito, sinusubukang pakalmahin ang isang katawang wala ng kontrol. Unti-unti, ang marahas na pangingisay ay humina. Ang nga garalgal na tunog ay napalitan ng mga malalim at hirap na pahinga. Ang nga mata nito ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit ang liwanag sa mga ito ay tila kandilang malapit ng maubos. Tumingin ito kay Leo, pagkatapos ay kay Amara. Ang kanyang nga labi ay gumalaw, sinusubukang bumuangang nga salita. Lumapit si Amara, itinapat ang kanyang tainga sa bibig ni Miguel. Patawarin niyo ako. Halos pabulong na sabi nito, bawat salita ay isang pakikibaka. Sa lahat ng kasalanan ko. Shh, huwag ka nang maksalita.
Mapahinga ka lang, sabi ni Amara, ang maluha ay nagsisimula na namang mamo sa kanyang nga mata. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng awa. Ngunit umiling si Miguel, tila may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Hinawakan niya ang kamay ni Amara, ang hawak niya ay nakakagulat na mahigpit para sa isang taong nanghihina. Sa lumakong aparador. Hirapin niyang gisabi. Ponto may sobre. Kayo manggi. Para kay Leo. Tumingin siya kay Leo. Isang tingin ng isang amang humihingi ng tawad sa huling pagkakataon. Gamitin. Neo. Para sa bahay. Para. Makapagsimula kayo. Iyon pala. Ang huling pag-amin. Ang huling sikreto. Hindi isang sikreto ngang pagtatasil, kundi isang sikreto ngang pagsisisi. Isang maliit na insurance policy na matagal na niyang itinago, isang huling patatangka na itama ang isang maliit na bahagi ng kanyang napakaraming pagkakamali. At sa sandaling iyon ng katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang hirap na pahinga ni Miguel at ang pigil na pag-iyak nina Amara at Leo. Isang malakas na tuno ang biglang pumunit sa kanilang espasyo. Blag. Ang pinto ng kwarto ay bumukas ng malakas, itinulak ng isang puwersang puno ngali. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Katrina. Ang muka ay puno ng baksik. Ang nga mata ay nanlilisik, at ang buong anyo ay sumisigang ng desperasyon. Hindi niya nakikita ang eksena sa kama. Ang tanging nakikita niya ay si Amara. Nasaan ang prako? Amara! Sigaw niya. Ang boses ay matinis at punong lason. Tapos na ang palugit mo. Ibigay mo sa akin ang 5 milyon. Hindi gumalaw si Amara. Hindi siya natakot. Hindi siya nagulat. Sa puntong iyon, wala nang anumang bagay ang makakapanakit pa sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay nakatuon kay Katrina. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalo sa kanya, isang kapayapaan na dulo ng paabot sa pinakailalim ng kawalan. Wala kang makukuha dito, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay hindi pasiga, ngunit malamig at matatak na parang bakal. Umalis ka na. Hindi ako alis hanggat hindi mo ibinibigay ang. Natigil si Katrina sa pagsasalita. Dahil sa wakas, napansin niya ang lalaking nakahiga sa kama. Nakita niya ang itsura nito, ang hirap nitong pahinga. At sa isang iglap, ang tapang sa kanyang mukha ay napalitan ng pakabigla. Miguel? Gumalaw ang ulo ni Miguel sa direksyon ng boses na iyon. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para tumingin sa babaeng minsan niyang minahal at naging dahilan din ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga labi ay muling gumalaw. Hinawakan niya ang kamay ni Amara, tila kumukuha ng lakas. Patawarin mo ako, sabi niya kay Katrina. Ang boses ay isang hangin na lang. Pagkatapos, tumingin siya sa tiyan nito. Sa tiyan kung saan naroon ang isa pa niyang anak. Ang kanyang huling nga salita ay hindi para kay Amara, kundi para sa kinabukasan na hindi na niya makikita. Alagaan mo ang anak natin. Pagkatapos sabihin ang maksalitang iyon, isang mahabang buntong hininga ang kumawala kay Miguel. Ang mahigpit na pagkakahawa sa kamay ni Amara ay biglang lumuwag. Ang kanyang dibdib, na kanina lang ay hirap na gumagalaw, ay hindi na muling tumaas. Ang kanyang nga mata, na nakatuon sa kawalan, ay nawalan ng huling kislap ng buhay. Sa kandungan ni Amara at sa harap ng kanyang dalawang pamilya, ang pamilyang kanyang sinira at ang pamilyang hindi na niya mabubuo, si Miguel ay pumanaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Si Leo ay napahagulhol, ang tunog ay isang halong ng sakit, pagsisisi, at kaluwagan. Si Katrina ay napatakip sa kanyang bibig. Ang nga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at sa isang emosyong hindi niya inaasahan, marahil ay takot, marahil ay isang maliit na patak ng huling pagsisisi. At si Amara. Hinaplos niya ang buhok ni Miguel at dahan-dahang ipinikit ang mga mata nito. Walang luha. Walang salita. Tanging isang malalim at mabigat na pagtanggap. Ang kabing mahabang paktitis ay sa wakas ay nakwakas. Ang katahimikan na naiwan sa pakpanaw ni Miguel ay mas mabigat kaysa sa anumang siga. Si Katrina ay nakatayo lang, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tapang sa kanyang mukha ay naglaho, ang kanyang pinahandaang panunumbat ay naging abo sa kanyang bibig. Napalitan itong isang blangkong pagkatulala habang nakatingin sa walang buhay na katawan sa kama. Dahan-dahan, walang salita,
Napaatras siya. Isang hakbang. Dalawa. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palabas ng bahay, nilamon ng kadiliman ng gabi. Hindi na siya lumingon. Naiwan silang tatlo sa kwarto, isang ina, isang anak, at isang katawan na puno ng pagsisisi. Niyakap ni Amara si Leo, na ngayon ay humahagulgol na sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang likod ng kanyang anak. Ang kanyang sariling maluha ay tahimik na dumadaloy. Sa gitna ng trahedya, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang dalawa na lang sila sa mundo, at sa sandaling iyon lang ang mahalaga. Ang sumunod na araw ay naging malabo, isang sariangang nga tungkulin na kailangang gampanan. Ang pagtawa sa punerarya. Ang pag-ayos ng nga papeles. Ang pagpili ng isang simpleng kabaong. Ginawa ni Amara ang lahat na parang isang makina. Ang kanyang nga emosyon ay nakatago sa ilalim ng isang makapal na kumot ng pagod. Si Leo ay hindi umalis sa kanyang tabi, isang tahimik na anino na laging nakasunod, tumutulong kung kinakailangan. Ang dating pader ngang galit sa pagitan nila ay gumuho na. At sa lugar nito ay isang marupok ngunit tunay na koneksyon. Ang burol ay simple at pribado. Isang maliit na kapilya sa isang lokal na punerarya, kung saan ang tanging nga bisita ay silang dalawa lang. Nakaupo sila sa harap na bangko, makatabi, nakatingin sa saradong kabaong na kulay kape. Walang ngebulala maliban sa isang maliit na buke ng puting rosas na binili ni Amara. Walang ngekaibigan o kamaanak si Miguel na darating. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-isa, isang delivery man mula sa isang flower shop ang pumasok. May dala itong isang malaki at eleganteng wreath ng puting lilis. Maingat niya itong inilagay sa isang tabi. Nakatinginan si Amara at Leo. Lumapit si Amara para basahin ang maliit na card na nakasabit dito. Ang sulat kamay ay pamilya. Bawat letra ay tila isang maliit na kiro sa kanyang puso. Nakikiramay ako. Be strong. Walang pangalan. Ngunit hindi na kailangan. Alam niya kung kanino galing. Mula kay David. Isang mensahe ang respeto mula sa malayo. Isang tahimik na pakilala sa sakit na pinagdadaanan niya. Napangiti si Amara ng mapait. Isang pinto na isinara, ngunit may kaunting liwanag pa ring sumisilip sa siwang. Pagkatapos ang libing, bumalik sila sa bahay na tila mas malaki at mas tahimik kaysa dati. Alinsunod sa huling habilin ni Miguel, hinanap nila ang kayumangging sobra. Natakpuan ito ni Leo sa ilalim ng isang tumpok ng lumang damit sa isang aparador na matagal nang hindi nabubuksan. Umupo sila sa sala, at binuksan ni Amara ang sobra. Sa loob, naroon ang madokumento ng isang maliit na life insurance policy. At sa ilalim nun, may isang lumang shoebox. Ang halaga ng insurance ay hindi malaki, ngunit sa pagtutuos ni Amara, ito ay isang himala. Sapat ito para bayaran ang natitirang utang sa bangko. Sapat ito para iligtas ang kanilang tahanan. Sa kanyang huling sandali, sa kabilang ng lahat ng kanyang pagkakamali, nagiwan si Miguel ng isang huling handog, isang susi para sa kaligtasan nila. Binuksan ni Leo ang shoebox. Puno ito ng lumang litrato. Mga litratong kupas na. Ang gilid ay dilaw na. Kumuha siya ng isa. Isang litrato ni Miguel at Amara noong araw ng kanilang kasal. Si Miguel, bata pa, payat, at nakangiti ng malapat habang nakatingin sa kanyang nobya. Si Amara, napakaganda sa kanyang puting bestida, ang mata ay kumikinang sa pag-ibig at pag-asa. Ang saya pa natin dito, mahinang sabi ni Leo, ipinapakita ang litrato sa ina. Wala nang galit sa kanyang boses. Ang naroon ay isang malungkot na kuryusidad. Kumuha pa siya ng isa. Isang litrato nila nung binyak niya. Si Miguel. Buhat-buhat siya. Habang si Amara ay nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Isang perpektong pamilya. Sino po ba talaga siya bago? Bago ang lahat. Tanong ni Leo. Tanong iyon ng isang anak na hindi naghahanap ng sisi, kundi ng pag-unawa. Ngumiti si Amara. Isang tunay ngunit malungkot na ngiti. Ang tatay mo. Minahal niya tayo. Sa paraang alam niya. Naligalang siya ng das. At nang sinubukan niyang bumalik, huli na ang lahat. Sa unang pagkakataon, pinausapan nila si Miguel hindi bilang isang halimaw o isang pagkakamali, kundi bilang isang tao. Isang taong nakmahal, nakamali, at sa huli, nagsisi.
Sa pagbabahaginan nila nga alaala sa ibabaw nga kupas na litrato, ang sugat sa pagitan ngang mag-ina ay nasimulang magilom. Kinabukasan, napunta si Amara sa bangko. Dala niya ang insurance check. Ang parehong bank officer ang nakausap niya. Ngunit ngayon, nang iabot niya ang bayad, ang tingin ng officer ay hindi na puno ang awa, kundi ng respeto. Nang matatekan ng teller ang resibo na napapatunay na bayad na ang lahat ng utang, isang bigat na hindi niya namalayang ilang taon na niyang pasan ang tila milagrong naglaho mula sa kanyang nga balikat. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng tunay na kalayaan. Paglabas niya ng bangko, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ilang linggo ang lumipas. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Si Leo ay mas masigla na, at ang kanilang nga hapunan ay may kasama ng tawanan at kwentuhan. Isang hapon, habang nagdidiling ng halaman si Amara sa hardin, may iniabot na sulat ang kartero. Galing ito sa isang law office. Kinabahan siya, ngunit binuksan pa rin niya ito. Hindi ito isang paniningil o isang demanda. Isa lang itong formal na abiso. Isinasat sa sulat na nung nakarang linggo. Si Ms. Katrina Salvador ay nasilang ngang isang malusok na sanggol na lalaki. Binasa ni Amara ang huling pangungusap. At ang kanyang puso ay saglit na tumigil. Pinangalanan niya itong Miguel Jr. Napatingin si Amara sa malayo, sa asul na kalangitan. Tapos na ang badyo, ngunit ang mga alon mula dito ay patuloy na hahampas sa dalampasigan ng kanyang buhay. At sa isang lugar sa mundong ito, may isang batang lalaki na magdadala ng pangalan ng kanyang ama, isang paalala na ang bawat wakas ay simula rin ng isang bagong kwento. Lumipas ang 6 na buwan. Ang masugat, bagamat nagiwan ng peklat, ay hindi nasariwa. Ang sakit ay napalitan na ng pagtanggap, at ang pagtanggap ay nagbunga ng kapayapaan. Isang hapon, habang nakakapos sila ni Leo sa sala, ibinaba ni Amara ang isang anunsyo na matagal na niyang pinaisipan. Anak, sabi niya, ibebenta na natin ang bahay. Nag-angat ng tingin si Leo mula sa kanyang libro, nagulat. Po, bakit? Akala ko ba okay na lahat? Bayad na po natin sa bangko, di ba? Ngumiti si Amara. Isang ngiting panatag. Oo, bayad na. Atin na ulit ito. Pero iyon na nga. Kailangan natin ng isang bagay na tunay na atin. Isang lugar na walang multo, walang masamang alaala. Isang lugar kung saan ikaw at ako lang ang magsisimula ng bagong kwento. Tinitigan siya ni Leo, at unti-unti, isang ngiting ang paunawa ang sumilay sa labi ng binatilyo. Okay po, ma. Kung saan ka masaya, doon din ako. Ang desisyong iyon ay hindi na isang pagtakas, kundi isang pagpili. Isang pagpili para sa isang tunay na bagong simula. At naging mabilis ang lahat. Sa tulong ng isang real estate agent, madaling naibenta ang bahay. Ang halaga nito ay sapat para makabili sila ng isang bagong kondominium. Unit sa isang tahimik na lugar sa Quezon City, isang lugar na mas malapit sa universidad na papasukan ni Leo. Masaya silang namili ng bagong gamit, pinipinturahan ang padang ng kulay na gusto nila, at unti-unting pinupuno ang bagong espasyo ng bagong pag-asa. Dumating ang araw ng kanilang paalis mula sa lumang bahay. Ang lahat ng gamit ay naisakay na sa lipat bahay truck. Ang kwarto ay wala ng laman, malinis, at umalingaw-ngaw sa bawat hakbang. Nakpaalam si Leo na mauna na sa tsondo para ayusin ang ilang gamit. Naiwan si Amara para sa isang huling sulyap. Naglakad siya sa bawat sulok ng bahay. Ang sala, kung saan niya unang nakita ang naghihingalong si Miguel at kung saan din gumuho ang pangarap niya kasama si David. Ang kusina, kung saan sila naktawanan ni David habang nagluluto. Ang hagdanan, kung saan narinig ni Leo ang lahat. Ang guest room, na ngayon ay isa na lang ordinaryong kwarto. Hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang nararamdaman niya na lang ay pasasalamat. Pasasalamat sa mga aral, sa mga masasaya at masasakit na alaala na humubo sa kanya para maging mas matatag. Tumigil siya sa hardin, ang kanyang dating santuaryo. Ang bulakla ay namumukat-kat pa rin, masigla at makulay, na parang nagsasabing ang buhay ay laging nagpapatuloy. Huminga siya ng malalim, handa ng talikuran ang lahat at isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Ngunit paglingon niya pabalik sa bahay, may nakita siyang nakatayo sa may pintuan. Isang pamilyar na anino.
Isang aninong matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Nakatayo doon si David. Hindi na siya ang David na umalis ng may galit. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila mas matanda, mas seryoso, at sa mga mata nito ay may isang kalaliman na hindi niya pa nakikita dati. Hindi gumalaw si Amara. Hinintay niya itong magsalita. Naglakad si David palapit sa kanya, bawat hakbang ay maingat, na parabang naglalakad sa isang marupok na tulay. Tumigil ito ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na alis na kayo, panimula niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Gusto ko lang mapaalam ng maayos. Tumango si Amara. Salamat sa pagpunta. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito ang katahimikang punong tensyon. Ito ay isang katahimikang punong nga non-set words, nganggabuan ng pag-isip at pagmumuni-muni. Amara. Muling nagsalita si David. At sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa kanyang nga mata. Naparito ako para humingi ng tawad. Nagulat si Amara. Para saan? Para sa lahat, sabi niya. Patawad dahil iniwan kita nung panahong pinakakailangan mo ako. Pinangunahan ako ng takot, ng selos, ng pride. Dapat nanatili ako sa tabi mo. Dapat hinawakan ko ang kamay mo habang dumadaan ka sa bagyo. Pero tumakbo ako. At iyon ang pagsisihan ko habang buhay. Ang pag-amin ni David ay tila isang malambot na ulan na dahan-dahang nahugas sa mga huling bakas ng sakit sa puso ni Amara. Umiling siya. Wala kang dapat ihingi ng tawad, David. Pareho tayong nasaktan. Pareho tayong may pagkukulang. Hindi mo kasalanan. Hindi. Giit niya. Kasalanan ko. Dahil ang pag-ibig, hindi dapat tumatakbo. At tinakbuhan kita. Nakita ni Amara ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaking minahal niya, isang mabuting lalaki na nakamali dahil sa tindi ang pagmamahal. Ngumiti si Amara, isang tunay at payapang ngiti. Ang unang tunay na ngiti na nakita ni David sa loob ng napakatagal na panahon. Tapos na yun, David, sabi niya. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Parehong buo. Parehong natuto. Naglakas loob si David na humakbang palapit, hanggang sa halos makadikit na sila. Ang amoy niya, ang pamilya na amoy na matagal nang hinahanap-hanap ni Amara, ay bumalot sa kanya. Hindi ako narito para humingi ng pangalawang pagkakataon, sabi ni David, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Alam kong kailangan mo pang magilom. Kailangan mo pang buuin ang sarili mo, para sa iyo at para kay Leo. Huminga siya ng malalim. Nandito ako para sabihing handa akong maghintay. Tinitigan niya si Amara. Ang kanyang mga mata ay punong isang paibig na mas matata at mas malalim kaysa dati, isang paibig na sinubok ng panahon at pinalakas ng pagsisisi. Gaano man katagal, hihintayin kita. Dahil sa dulo ang lahat ng ito, Amara. Ikaw pa rin. Ikaw lang. Hindi nagsalita si Amara. Hindi na kailangan. Dahil sa gitna nga hadin ng nga alaala, sa harap ng isang bahay na malapit ng iwanan, naramdaman niya ang pag-usbong ng isang bagong bulaklak sa loob ng kanyang puso. Isang bulaklak ng pag-asa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni David. Isang simpleng haplos na nagsasabi ng lahat. Nagsasabi ng pagpapatawad. Nagsasabi ng pagtanggap. At nagsasabi ang isang posibleng bukas. Hindi niya sinabing o. Ngunit hindi rin niya sinabing hindi. Ang ngiti sa kanyang ngalabi at ang liwanag sa kanyang nga mata ay sapat ng sagot. Tumalikod si Amara at dahan-dahang naglakad papunta sa gate. Sumunod si David, tahimik na naglalakad sa kanyang tabi. Pagdating nila sa labas, hinarap niya ito sa huling pagkakataon. Maingat ka, David, sabi niya. Ikafrin, Amara, sagot nito. Isinara niya ang gate, isang simbolikong pagsasara sa isang kabanatang ang kanyang buhay. Ngunit habang naglalakad siya palayo, papunta sa isang bagong buhay, alam niyang hindi na niya isinasara ang pinto sa pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig, tulad ng isang mabuting lalaki, ay marunong maghintay. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, si Amara ay handa nang salubungin ang pagbubukang liwewe. At dito natatapos ang kwento ni Amara, ni David, at ng mamulto ng kahapon.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak, nagalit, at umasa. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon ni Amara, ang takot sa puso ni David, at ang galit na naging pagsisisi sa damdamin ni Leo. Ito ay isang paglalakbay na puno ng masalimuot na emosyon, na napapatunay na ang puso ng tao ay kayang maglaman ng parehong pag-ibig at sakit ng sabay. Ang kwento ni Amara ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na palayain ang ating sarili mula sa bigat nito. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at patuklas na ang pinakamalaking pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal at pagpapatawad sa ating sarili. At higit sa lahat, isang paalala na laging may pag-asa. Laging may liwanag pagkatapos ng dilim, at laging may bagong simula na naghihintay para sa mapusong handang muling magmahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang aral na tumata sa inyong puso? Anong bahagi ng kwento ang pinakanakpaya o nagbigay inspirasyon sa inyo? Manggaring iwan ninyo ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento ng buhay at paibig. Nagmamahal. Kwento NG Kapalaran.